Sa akin po sir, 12 years nakuha ko indemnity, 3 months salary, 4,500 real. Sana all. Ayan, so shout out sa iyo, ma'am or sir Bans Dorim or Bansi Dorim. Yan po yung comment niya. Meron po siyang 3 months indemnity. Okay? Kumbaga, 12 years na siya, tapos nakuha niya yung 3 months salary, 4,500 real. So, ibig sabihin lang nito, Madam Kababayan Banse, ang sahod mo per month is 1,500 real in 12 years. Okay? So, magbibigay tayo ng reaction dito kasi 12 years, still 1,500 real ka pa rin. Okay? Unang-una kasi, sabi niya, 12 years na siya. 3 months ang binigay. So, ibig sabihin, indemnity niya is 4 years. Okay? 4 years niya, may katumbas na 1 month na sahod. And this is true. Totoo po talaga. Ito talaga yung kumaga valid at yun yung pagkaalam ko talaga, which is 4 years. Katumbas ng 1 month. Sabi ko nga sa inyo, magkaiba po yung mga employer natin kasi yung amo ko 2 years, 1 month binibigay. Kasabay din po nung aking vacation leave 1 month. So depende talaga sa employer natin. Kung meron po kung ganito, 4 years ka na at binigay siya yung 1 month, tanggapin mo na. Okay? Magpapasalamat na tayo pagka ganun kasi binigay siya yung 1 month. Okay? So saludo ko sa Vance, no? Binigay sa yung amo. Congratulations. Pero ito, meron akong Ma'am Vance, no? O Sir Vance. 12 years na po kayo, okay, dito sa Saudi. Ang alam ko kasi, ang sahod natin sa isang buwan, 1,500 pag first time ka, okay, first timer na, example, kasambahay ka, yan po yung first contract natin o yung first 2 years. So, hindi po ba kayo nag-demand or hindi po ba kayo nagsabi na kahit papano, kasi skilled ka na, kilala ka na, pinagkakatiwalaan ka na. So, hindi ka ba nanghingi ng kahit 100 real para sa every month? Nag-increase, no? Every kontrata, o hindi kaya 200 real. Okay, imagine mo kung 200 real ka every contract, okay, every 2 years. So, ibig sabihin, mayroon kang 6 na tagdadalawang 1,500. So, malaki din po yun. Kung 200 real hinihingi mo, sa 6 mo, ayun, basta yun, 200 real, kahit 600 na lang nadagdag sa'yo. So, every year, every contract mo is 100 real. Kasi 6 years ka eh. So, madidivide mo siya sa 2 kasi nga 2 years every contract. So, may 600 real. From 1,500, magiging 2,100 ka na dapat ngayon. Kung 100 real lang yung idadagdag sa'yo every 2 years, ha? Pero kung 200 naman, malaki na yun. O, diba? 1,2 plus 1,5 to 7 ka. Kahit yung 100 na lang, mas malapit-lapit every 2 years mo. Okay? So, may 600. Dapat 2 na po kayo or mas mataas pa. So, dito na lang siguro binawi ng employer mo yung 12 years mo na yung indemnity mo dun sa sahod mo kasi hindi ka naman nagpa-increase. Pagka ganito mga idol, itong tip ko sa inyo, kung alam nyo, ramdam nyo, pinagkakatiwalaan po kayo ng inyong amo, okay? Kasi hindi ka naman magtatagal dyan kung hindi ka pagkakatiwalaan o gusto yung trabaho mo, mag-demand kayo, magpa-increase kayo kasi tandaan nyo, yung bilihin tumataas. Okay? Yung bilihin dito sa Saudi tumataas. So, dapat ikaw din, sa Pilipinas tumataas din yung mga bilihin natin. Okay? So, bonds, dapat mag-demand ka na ngayon kasi baka mamaya hindi ka nagdi-demand, okay, nababaitan ka, naiiyak ka, wala, hanggang umabot ka ng 30 years, 1,500 ka pa rin. Kung 1,500 kasi yun yung competition niya dito 4,500 so yun po yung katumbas. Pero kung hindi naman, ay di good for you kung hindi 1,500. Okay, kung 1,500 ba, mag-demand po kayo, wag nyo na hintayin na magtagal pa kayo, di ba? Maghintay kayo ng dagdagan, hindi po talaga dagdagan yan, di ba? Nagdadagdag yung bilihin natin sa Pilipinas, tapos sahod hindi man nagbabago. Bilihin ng mga school, ng mga anak natin, pero yung sahod hindi tumataas, di ba? Bababa po yung value ng 1,500, bababa po yun dahil nagtataas ka po. So, yun lang naman. Pero, pag-usapan natin is yung indemnity mo, pag 4 years ka at binigay sa'yo yung 1 month is enough na yun. Tama yun. Okay, ako pero 2 years ko kasi 1 month eh. Ayun na share kasi yung may mga butal-butal explanation, tinatanong ko, magkano ba? O sige, 1 month. O, pag vacation leave, binibigyan din ako 1 month. So, kung sa 4 years ko dito, 2 months na sahod ko, bibigay yung indemnity ko, end of service. Kahit continuous po ako ang work ko, binibigay po niya sa akin. Parang advance para hindi maipunan. Pati yung vacation leave ko, minsan pinipira ko kasi hindi ako nagbabakasyon sa Pinas noon, 4 years.
hindi ako uwi, pero pinipira ko. Pati din yung plane ticket, pinipera ko na rin. Nasa pag-uusap talaga ng employer, mga idol. Minsan yung kontrata, wala na sa kontrata, pero pabor naman sa yung ano mo, yung nire-request mo. For example, uwi ka, babakasyon. So, imbis na ibibigay sa yung vacation leave o yung iti-ticket mo, babayad nila sa ticket, ay pirahin mo na lang din. Parang ganon yung kalahati, pwede mo pirahin para parehas kayo benefits na nakakasiguro na nandito ka pa. Kasi iba kasi, ginagawang paraan vacation pass hindi naman babalik, di ba? So yun naman yung ano ko suggestion. So yun lang, congrats sa iyo Ma'am Banse. So yung iba kasi complain puro wala talaga, hindi binibigay. Bihira po na ganito nagbibigay yung employer natin ng indemnity. So 4 years meron po siyang 1 month, and ito po yung tama para sa akin, ito yung tama. Pero sa akin kasi binibigay ng employer ko 1 month, so swerte pa rin ako. Yung iba nga may narinig ako 2 months pa eh. Napakaswerte nyo naman. Okay? So, ganun lang. Magkakaiba-iba naman yung mga employer natin. Minsan, wala na sa kontrata. Pabor sa'yo. May iba naman, hindi pabor. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kung may mga tanong kayo, ay comment nyo na lang sa baba, and then paki-subscribe na lang po ng aking YouTube channel kasi rin po, magagawa rin po ako ng mga content regarding sa OFW. Doon po kayo mag-comment para mas mabilis ko po mabasa yung iba at saka magawa ko ng content katulad nito. Okay? Share this video. God bless and bye-bye.